Sobrang unpredictable po talaga ng random chess. Kasi bali-baligtad po yung piyesa. Ayan po, tingnan nyo. Ayan o. Kinulayan ko ng pula yung mga bali-baligtad na piyesa. Wala sa tamang square. At dahil dyan po, walang kwenta yung mga opening preparation dito. So, talagang ano po ito, talent. Palaliman ng understanding sa chess. Ganyan po mangyayari dyan. At bilang patunay na talagang unpredictable, ito pong si Sindarov Habukir. Ang ginawa niya po, nag-tie for first po siya sa round robin stage. Tinalo niya pa si Magnus at iba pang player na nakakabigla. 6.5 out of 9. Ganun siya katindi. Natalo lang siya kay Ali Reyes. Kaya nag-tie sila ni Ali Reyes pero 1 point ahead siya nung last round. Kumbaga virtual na. Anyway, dito po sa kanilang bracketing quarterfinals kalaban ni Sindarov, walang iba kundi si Grandmaster Hikaru Nakamura. So long game na po ito. At ang nangyari po sa dalawang long game na laban, tabla si Hikaru at Sindarov. At dahil natabla sila, napunta po sila sa rapid tiebreak. Ayan po, 10 minutes ang time control na may 10 seconds increment po ata ito. So, puti si Hikaru Nakamura, tapos itim si Sindarov. Usually, pag mababa time control, mas lumalakas si Hikaru. Anong nangyari? Ang tinira po ni Hikaru, nag-F4. Ayan, medyo mabilis po siyang tumira. Naging 10 minutes and 19 seconds. Kasi nagsisimula po yung time, 10 minutes and 10 seconds. So, Sindarov naman, ang style niya po, kinakapa niya ng gusto yan sa simula pa lang Ayan nag-knight c6 siya, spending almost 2 minutes agad. Tagal po nag-isip, no? Knight c6 develop, tumira po ng e4, nag-e5 naman. Ang weird lang kasi yung queen yung nasa e1 saka sa nasa e8. So, kinapture po yan, tinix naman po ng Reyna, and then nag-knight lang sa may c3. Develop ng bishop na kung saan parang parang center counter na hindi ko maintindihan ano nangyayari. Basta, walang opening dito Pagka bishop b4, tumira po ng knight f2 develop, kinapture lang Tinex po yan, so nasira yung structure ni Hikaru, and then nag-rook sa may e8 na inaatake o binibigyan po ng pressure yung e-file. Mamaya siguro pwede pong tumulak ng ganito. Anyway, hindi pinansin yan Nag-g3 lang na sinagot ng knight g6. Pagka knight g6, nag-bishop lang sa b2, and then nag-queen lang. Umatras lang, sir, ang Reyna sa d7. I think he wanted to replace the queen with the knight, no? Anyway, nag-knight d3 develop, nag-f6 lang. Ang kunat. At dito po, slightly better na daw yung white. At hindi lang yun, lamang po ng 3 minuto sa oras si Hikaru. Tumira po ng A4, agresibong umaatake, na kinaslingan lang. Ibalik natin yan. So kung mapapansin nyo po, bakit ganun yung castling? Ang ruling po ng castling sa random chess, basta na-clear na po yung king at rook, ayan, pwede na pong i-castling yan. Tapos ang magiging position pagka-castling, position ng queenside castling sa totoong chess o sa classical chess. So, nag-queen lang po sa may c1. Tumira naman ng bishop sa may c4 to pin the knight. At b3 ang ginawa. So, unti-unti medyo nagiging normal na yung position. Ang hindi na lang normal dito, nakalabas yung bishop kahit na may pawn pa dito. Anyway, kinapture po yan, T-Nex. And then, nag-queen lang sa may e6. Trying to attack the pawn on b3. Dinepensahan king move. Tinirahan ng knight a5. At as you can see, mabilis si Hikaru. Hikaru is up by 5 minutes. At pagdating sa posisyon, lamang din daw si Hikaru. Kasi meron siyang pair of bishop. Yan po yung sinasabi dito. Pero ano nangyari? Tingnan nyo Nag-rook sa may a3, defending the pawn of course. Nag-knight sa may e5. Ayan, medyo inactivate na po yung pyesa. Nakining mo ba lang ni Hikaru, mali pa daw. Ibalik natin. Ang pinakasimple daw kasi dito, eto na. Kaso nag-alangan po siguro si Hikaru sa sacrifice. Pero okay lang daw po yung sacrifice na yan. Kasi 2 knights, no? At ang lakas ng mga bishop. 2 knights kapalitan ng tore at pawn. Anyway, nag-king c2 and then tinirahan lang ng king b8.
Okay, gumilid lang 'no, para depensahan po yung pawn. Anyway, pagka king b8, nag-d4 na at pagka d4, ayan hindi na maka-knight c4, wala ng fork kaya umatras. Pagka atras, tumira po ng d5 hitting the queen, umatras na naman, inaatake yung tore, umatras yung tore, and then nag-knight e5. Pagka knight e5, nag-bishop c5 na mali. Yun ang pinakamaling tira, no? Ang pinaka-simple daw is to immediately go queen b5, hitting the knight, forcing him to make a weakness, no? Kailangan mapatulak mo yan. Ngayon, pag nagkaroon na ng weakness dyan, lalakas pa yung mga bishop later on, eh. Tapos, pwede siyang bombahin. Lamang na daw si Caro kung yun yung ginawa. Pero for some reason, nag-bishop d4. At ang bishop d4 mali dahil may c5 na equalize. Equal daw. Ganda eh, no? Pag kinapture mo yan, may knight takes, no? At lalakas yung kabayo, pwede dito, may ganon. Kaya ang ginawa ni Caro, kinain niya yung kabayo na binawi lang ng Reyna. And then, nagruklaang doon. Ang tanong dito, ibalik lang po natin, no, coach, hindi ba kulong? Kasi mukhang walang pupuntahan eh. Ang gagawin dyan, kain, takes, tapos rook c8. Ayun, may pupuntahan na. Ang matindi pa yung king mo, walang pupuntahan eh. Pwede tumalon din yung kabayo later on eh. Balik natin. Kaya ang ginawa po is, nag-rook na lang po doon. Nag-queen lang sa may d6 para po, depensa na din siguro sa b4 at pwede ding doblehin dyan yung tore. Nag-queen f5 and then nag-rook e5 na nga na medyo magtataka ka, binigay yung pawn. Pero okay lang pala yan. Kasi ang kapalit niya lumayo yung king. May tiradang queen doon. Anong pinaka-threat ng queen b6? Matindi po. Example lang dinipensahan mo. C4. Papasok. Ayun ang threat. Kaya hindi pwedeng itira yun. Nag-king d1 na lang. Lumayo na. Kinain yung pawn. Tumakbo. Kinain yung pawn. Nililimas lang mga sir. Pagkakain sa pawn, nag-king move ulit. Pumasok yung kabayo. Nag-rook sa may d1. Binantayan yung talon ng kabayo. At tumira lang ng simpleng rook b5 or g5 para depensahan yung pawn. Na sinagot na lang ni Caro ng e5. Pinakain na lang yung pawn. No? Kasi losing na din siya eh. No, ibalik lang natin. Ano pa bang ibang tira niya? Wala na din talaga siyang magawa dito eh. Kasi mamaya lalapit na to eh. O dito. No? O, tas eto gagamitin. Kumbaga losing na siya. Ang ginawa niya na lang, nag-e5 to complicate the game. Kasi pag kinapture po yan ng tore, which is yung ginawa, may capture takes and then may bawi sa may g7. Pero tagilid pa rin po ito. Bakit? Kasi may simpleng way para manalo. C4 lang. Grabe ka accurate. Bakit? Tuloy-tuloy tulak. So pagka C4, nag-D6. Pagka D6, C3. Nag-Queen E7. Ayan, yan na lang pinaka-counterplay na gagawin niya, no? Kasi nga, ang gusto niya mangyari dito, makagawa ng pass pawn din. Kuwari, kinapture mo, may text, may ganon. O, di ba? So, at least yung bishop makaka-recover, makakabantay sa pawn. Kaya lang, rook E8 lang ang ginawa dyan. Tumakbo yung... Kaya lang, rook E8 lang yung ginawa dyan. At yung rook E8 na yan, panalo na. Kasi hindi na makakuha bishop dito eh. Talagang kakainin lang. No, ang ginawa na nga lang nag-rook e1. Uy, very tricky si boy. Kasi pag kinapture mo, takes na ganun, hindi ma-prevent yung pawn promotion. Kaso knight dito check lang. At pagka knight dito check, eto yung matindi. Nag-king move. Nag-check. Gumanon. Hinarang. Kinapture. Man, bakit kinain? Di ba pagka pawn takes, ayan na. Ayan na oh. Aba, kahit less than a minute na lang sisindaro. Hits niya po lahat ng pangmalupitan tira. Ang ginawa niya kasi, knight e4 check. Forcing bishop takes and then nakain yung pawn. Grabe, no? Siyempre, nagtulak ng pawn, tulak din ng pawn. At hindi tinix yan. Kasi pag tinix mo yan, queen lang po siya dito, tapos tulak, wala. Babagsak yung bishop, kaya umarang. Kaso pagkaharang, pinin pa rin, nag-king move, and then tumira ng d4, chumek, umangat,
nag-king move at eto, naparesign si Hikaru dito. Resign mga sir. Walang magawa eh. Pag kinapture po kasi yan, ganun eh. Yan, ang malupit, pag hindi mo tinix, hindi itutulak. 3 pass pa na yan eh. Winless ka pa. At dahil doon, laglag si Hikaru at magmo-move on sa semifinals itong si Sindarov na makakalaban niya yung nanalo between Gukesh and Fabiano Caruana. Iba talaga ang freestyle chess. Guys, pagpasensyahan nyo na din pala kung medyo masakit sa mata yung board. Kahit ako kasi nahihirapan eh. Kaso, hindi ko po mapalitan yung kulay niyan. Yan yung nakaset sa torneyong ito. Yan yung pinili ng nilang kulay eh. Parang may lamay eh. Nangingitim. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Muli ito po yung Coach P. The Master Daniel Causa. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyay. Don't forget to like and share. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.